morning everyone and good morning partner and welcome to Morning Talk with Mimasor. Ako si Mimasor na nag-iiwan ng katagang kung hindi ka takot sa aso, matakot ka sa dinosaur. Rar! So, good morning din sa'yo, partner. Ngayon ay pag-uusapan natin ng isang ethical issue na meron ang Pilipinas. Ano nga ba itong ethical issue na to? Ito ang child labor. Oh, child labor. Para sa'yo partner, ano masasabi mo sa child labor? Ang idea ko dito ay sa child labor, ito yung mga batang maagang nagtrabaho dahil sa mga magulang nila na di makapagtrabaho dahil sa may sakit sila, yun yung example ko. At mga maagang naulila at need nila magtrabaho sa pamilya nila or pang sarili nila. Eh, ikaw naman, ano mo sabi mo? Para sa akin, kasi alam naman natin 'di ba na ang main cause ng child labor ay poverty. But the thing that saddened me is that dapat itong mga batang to ay nasa paaralan, nasa kalsada, naglalaro at nagsasaya. I feel like this, no, I don't feel because these kids literally rob off to them their freedom to enjoy and also their youth itself. Tapos ito, may nabasa akong isang article, the number of working children in the Philippines continue to rise with an estimated 1.48 million children. Ang edad nito ay 5 years old to 17 years old, working din ng 2022. Tapos, the Philippine Statistics Authority said yun lang. 'Di ba ang lala na kung iisipin mo, itong nag-age ng 5 to 17 children na can you imagine, nagtatrabaho na agad? Na 'di ba dapat sila nakikita natin sa kalsada nga, naglalaro, o kaya most probably nasa paaralan, nag-aaral. Pero nagtatrabaho na agad sila. As I was saying earlier, and according to our research, it showed that poverty is certainly the greatest single force driving children into the workplace. When families cannot afford to meet their basic needs like food, water, education, or healthcare, they have no choice but to send their children to work to supplement the household income. Poverty is considered as one of the most important causes of children labor as it is linked to other driving factors including low literacy and numeracy rates, lack of decent work opportunities, natural disasters, and climate change, conflicts and mass displacement. And also, poverty and child labor from vicious cycle without tackling one, we cannot eradicate the other. Wait, may idadagdag din ako. Ano yan, partner? According to data, 31.71 milyong kabataan na edad, 5 to 17 years old sa ating bansa na may 4.7% na nagtrabaho ang bata sa kumpara sa nung 2021, 4.3% or 1.37 million na nagtatrabaho din bata. Saka meron pa din 49.5% na mga nagtatrabaho sa mga example ko na din sa mga fast food, mga SM, mga kabataan nagtrabaho. And then sa agriculture sector, 43.2% din. Example ko doon sa mga agriculture sector, mga kabataang nagtatrabaho para nagsaka, ganun. Tapos, mga nangingisda. At last, 4.3% sa industry sector. Yun. And then, yun lang. Diba? Ang lala. Kaya, sa podcast na ito, nag-imbita tayo ng isang part ng LGO na isang SK. Siya si Brendan Malyari. Mag-hi ka naman, kuya. Hi po, good morning po sa inyo. Good morning din, Brendan. Kamusta ka naman po? Okay lang naman po. Kamusta naman po ang bilang isang SK? So far naman po, kinakaya kahit medyo marami pang trabaho, gawa ng bago pa sa trabaho. So may katanungan po ako. Ano ang masasabi mo tungkol sa child labor po? About sa child labor, hindi naman sa hindi ako pabor, hindi rin naman ako pabor.
kumbaga neutral lang, conforme sa sitwasyon ng bata. Ganon. So, yun nga po, nasabi nyo po na neutral. Syempre po, kung neutral po yun, meron ding mga positive and negative thoughts po yun. So, ano po yung masabi nyo po dun? Yun, kaya ako nasabi neutral since, yun nga, may positive and negative effect yun sa bata. Positive since, siguro sa sitwasyon ng buhay nila, need nila yung suporta, kailangan ng magulang nila yung suporta nila. Kumbaga, financially. So, negative is, yun nga, inaalay na nila yung buhay nila sa trabaho, sa murang edad. Hindi na sila nakapag-aral. Po, hirap nga din po. No? Kasi syempre, bata pa lang sila, kahit gusto nilang mag-aral, nagawa nilang magtrabaho kasi unang-una, posible din dyan na yung magulang nila Gusto nila may sakit, tulungan. ganun po, na kailangan sila din mismo yung magtrabaho din. Eto hypothetically, paano kung isa ka ding magulang, papayagan mo kaya ang mga anak mo magtrabaho kahit na bata pa sila? Sa sarili kong opinion, syempre hindi. Mm. Mas gusto ko yung may future yung anak ko. May intellectual sila, alam nila yung mga ginagawa nila, at syempre gusto kong makagraduate sila ng pag-aaral. Ano naman ang masasabi mo na mas pinipili pa nila na magtrabaho na lang kumpara pumasok sa paaralan? Dun sa mga batang piniling magtrabaho, saludo talaga ako sa kanila. Kasi sa murang edad, namulat na sila sa realidad, mas pinili nilang magtrabaho para makatulong. Kaya yun, saludo ako sa mga batang yun. Ano namang mapapayo mo sa mga magulang? May masasabi ka ba sa kanila? Sa mga magulang, kung may option naman sila na wag nila hayaan magtrabaho yung mga anak nila. Kumbaga, kung kaya naman nilang suportahan yung anak nila, suportahan nila. Wag nila hayaan na magtrabaho. Sa murang edad. Pero po kasi sa mga ibang magulang din parang kahit na kaya naman nila magtrabaho, mas pinipili nila yung anak nila yung magtrabaho. Ano po yung masasabi niyo po doon? Doon naman meron kasi tayong batas na tinatawag na VAUSI. Sa mga ganong magulang, pwede naman silang ireklamo na mga ganon. Parang child abuse na kasi yun na hinahayaan nila yung anak nila na magtrabaho kahit kaya naman nila suportahan. Ang masasabi ko lang sa kanila wag ganon. Wag nila hayaan yung anak nila. Dahil unang-una hindi naman pinili ng anak nila na mabuhay ng ganon. Oo nga po, kasi nakakaawa din po doon sa bata din. Lalo na yung iba kapag wala mabigay yung bata na pera, minsan binubugbog din ng magulang. Kaya yung mga ganon pwede talagang ireklamo sa under ng VAUSI. May tanong lang ako, sa panunungkulan mo bilang SK, may na-encounter ka na ba na lumapit dito about sa child labor? So far, wala pa naman since newly elected pa nga lang kami. Wala pa kaming na-encounter na ganyan, na nagreklamo about sa child labor, wala pa naman. Pero po, based po sa, ngayon po, di ba, newly elected po, may naka-encounter po sa kwento lang sa mga nakakasama or friends na naging SK din, mga ganun po. Sa barangay namin, meron talaga, marami. As in, maraming murang edad pa lang nagtrabaho na. Yun naman is, hindi naman sila sa pilitang nagtrabaho. Yung sariling kusa nila. Kaya nasabi ko kanina na suportado. Hindi naman suportado. Kumbaga, saludo ako sa kanila since mahirap talaga ang buhay. Pinili nilang magtrabaho para masuportahan yung pangailangan ng pamilya nila. Tama, napakatatapang na bata. Oo nga, grabe. So sir, bilang isang local government official, anong mga program anong mga program maaari mong gawin para mabawasan ng kahit konti ang child labor? Bilang isang newly elected din. Bilang SK chairman sa barangay namin is, ang naisip ko lang dyan seminar. Kumbaga, madadagdagan yung kaalaman nila patungkol sa mga ginagawa nila. Kumbaga, hindi naman sila pipigilan, syempre. Pero, ipupursue lang sila na mag-aral sila, ganun. Opo. Meron naman na ibang seminar naman, kumbaga livelihood program. Tuturuan sila ng, kung sakaling gusto na talaga nilang mag-settle sa pagtatrabaho, tuturuan naman sila na magnegosyo naman. Kumbaga, gumawa ng, kung ano, albawa, yung sa sabon, sa mga dishwashing liquid, yan. Pwede silang kumita dun habang nagtatrabaho pa sila para mas matulungan sila, lumawak yung kaalaman nila. Ganun. Sa tingin mo ba sa seminar na to, diba, gaya nga ng sabi mo kanina na sa barangay nyo, maraming mga
batang nagtatrabaho na, makakasama kaya sila lahat sa seminar na to? Lahat ba sila mabibigyan ng pagkakataon maka-attend dito? Bago kami mag-conduct ng seminar, is i-interview muna namin sila kung okay lang ba sa kanila. Kung okay naman is mag-set kami ng schedule na pabor sa kanila. Kumbaga po magsa-survey po kayo sa itong barangay. So, yun, magtatanong kami sa kanila kailan yung available time nila. Kami talaga yung mag-adjust since hindi namin pwedeng sakupin yung ano nila yung oras nila. Hindi namin pwedeng yun, galawin yun. So, ang ganda din pong idea din po and ang swerte din ng makakaano din po niya. Tama. Para sa'yo naman, ano ang mga epekto ng child labor sa mental at physical na kalusugan ng mga bata? Sa mental is yun nga, since hindi sila agad nakapag-aral, sabihin na natin yung totoo na kulang sila sa intellectual na yun nga, kaalaman. Kulang sila sa pag-aaral, sabihin na natin. Sa physical, sa tingin ko naman, pag child labor ka, malakas yung pangangatawan mo eh. So, ang masasabi ko lang sa physical is yung over-fatigue. Since bata ka nga, hindi ka sanay sa mga ganun trabaho, baka mabigla, bumagsak bigla yung katawan nila, magkaroon ng sakit, yun na. Tama. Tayo nga mga matatanda nga na over-fatigue. What more kung yung Pag bata bata pa pa talaga. mismo. Sa pag mga bata talaga karamihan dyan, obilis ay sakitin din. Tapos yung iba, may sakit na, pinipilit lang. Tama. Kasi dahil din sa magulang. At naawa din yung iba, yung taong yun. Kasi syempre, di ba, kahit na may sakit, magpipilitin din magtrabaho para lang doon sa magulang. Lalo na kung Kumita wala ng din pera. makain. Sa tingin mo, ano ang dahilan kung bakit may mga batang napapabayaan ng mga magulang? Yun nga, minsan nasabi nyo nga kanina na yung magulang is may sakit. Oh. Ngayon, hindi na sila maasikaso. Ngayon yung bata, ayaw naman nila nakikita yung magulang nila na ganun. Mas pipiliin talaga nila magtrabaho na lang para matulungan yung magulang nila. Tapos yung iba naman po, example ko na din yung na broken family. Na yung ibang magulang, inayaan na lang yung anak, naiiwan dun sa lola. Mga ganun. Kaya wala din, choice din. Sa tingin mo ba, nakaka-apekto, di ba, sa panahon natin ngayon, maraming kabataan ang nabubuntis. Sa tingin mo ba, nakaka-apekto to sa child labor? Child labor sa teenage pregnancy? Oo, kasi di ba, may mga, nag-aanak lang sila. Alam mo yun, may mga kabataan nag-aanak lang pero hindi nila kayang tustusan yung batang yun sa pagpapalaki. Tapos yung bata pa, yung bata na mismo magpapalaki para sa sarili niya. Sa tingin mo ba, may epekto ito? Malaki talaga yung epekto. Kasi, syempre, yung bata nga, wala naman siyang kaalam-alam sa mga ginagawa niya, gawa ng napapabayaan ng magulang. Kaya, bilang SK din, magsiseminar din kami about naman sa teenage pregnancy. Ibang factor naman yun sa ibang problem naman yun sa ekonomiya ng bansa. Kumbaga, makaka-apekto kasi siya eh. Kumbaga, ayun, sabihin na nga natin yung magulang, hindi na napapabayaan na nga yung anak, tas yung anak mag-aanak pa. Wala silang plano, family planning ba? Wala silang ganun. Kaya, may malaking tendency na maghihirap din sila lalo. Para parehas lang din pong maghihirap. Oo. Yung child labor, magli-lead pa sa overpopulation. Sobra. Tapos sa asa lang rin sa gobyerno, gawa sasabihin, ganito, ang pangit ng gobyerno kasi ganyan. Pero hindi nila naisip na anak sila ng anak without plano, di ba? Masinisisi din ng gobyerno din sa mga ganung bagay. May paraan pa ba kaya para masolusyonan o mawakasan ang child labor? Mawakasan sa tingin ko wala eh. Pero yung ma-prevent, yun nga meron. Sa tingin ko naman kung sa mga seminars, which is sa barangay namin magkakaroon talaga. Pero kung sa ibang barangay wala rin. Kumbaga, Useless din. hindi talaga mawawakasan, pero mape-prevent lang. Kaya, Sa kung gusto din po nung mga kabataan din. Kasi yung ibang kabataan din, wala ding dyan sa mga ganong seminar. yung iba nga, tama naman yun. Yung iba, sasabihin, para saan ba yan, di ba? Opo. Kumbaga, yun, nasa amin na lang yun kung paano namin sila hihikayatin na makinig sa seminar. Or yung iba naman po, katulad po ng sabi nyo, hikayatin, pero labas sa tenga. So, Hindi rin sila depende makikinig. na lang din po sa kanila. Kumbaga yun naman, nasa mga nakakasama naman nila sa paligid nila na, Opo. halimbawa, saribin na natin yung magulang nila, hindi sila tinutulungan. Yung ibang side naman ng pamilya na ipoporsyo sila, yun, mapiprevent sila. Kumbaga gagawin, susuportahan sila, na ganun. Sila pa magbe-benefit.
Bilang isang SK, ano ang maaari mong ipatupad para sa mga batang hindi nakakapag-aral dahil sa problema kinakaharap? Patupad, pwede kasi bilang SK, since ako nga yung boss ng kabataan dun sa barangay, hingi ako ng opinion ng kapitan namin para lumapit sa mas mataas pang posisyon o opisyal para makipag-ugnayan sa TESDA. TESDA para, ayun, may kaalaman sila kahit in short time na makapag-aral sila, may kaalaman sila, pwede pa silang magtrabaho ng mas maganda. Bali, ayun po yung parang kung hindi ka man nakapagtapos na or sa fourth year, ganun, mareresolve pa rin, magkakaroon pa rin sila ng Trabaho. kaalaman. Pwede rin yung ALS, yung sa ALS din. Opo, katulad din yung may kakilala din po ako, nag-testa din, nakapagkuha ng NC2, possible na makapagtrabaho sila sa ibang bansa. Ganun Mas yung gumanda idea pa yung ko. buhay. Opo. Tsaka sa test din, natututo pa rin sila kasi nag-aaral pa rin sila dun. Kung sakaling ikaw ay maging isang magulang, hayaan mo ba na maranasan ng iyong magiging anak ang ganitong uri ng sitwasyon? Ay, hindi. Ayoko maranasan ng anak ko yan. Kaya, Sino bang may gusto? oo, di ba? talaga. Kaya yung ibang mga magulang na wala nang iniisip, kundi mag-anak lang na mag-anak, ang hinihiling ko lang sana isipin muna nila yung magiging buhay ng anak nila bago sila gumawa ng yung mga ganon. Sa barangay nyo, alam mo ba kung ano-anong uri ng child labor ang ginagawa ng kabataan? Sa barangay namin, oo, may mga kabataan na nagko-construction. Yung iba naman, nahingisda sa murang edad, gano'n. Natututo na sila sumarap sa realidad ng buhay, gano'n. Nakikita mo ba sila sa araw-araw? Kunyari, pupunta ka sa barangay hall. Nakikita mo ba sila ginagawa yung mga trabahong yun? Sa barangay hall, hindi. Sa isdaan, oo. Pagpapunta. Kunyari, pupunta ka na sa, may mga kasulubong kang bata, Oo, may meron. trabaho. Meron, papunta na sila sa construction site nila. Yung iba naman naghahanda sa pangingisda nila, ganun. Meron talaga. Pag nakikita nyo po sila na gano'n, ano po yung nafe-feel nyo? Tama. Siyempre, feel bad ka sa kanila. Opo. Sa other side naman is, yun nga, saludo ko sa kanila na ganun sila katatag sa murang edad. Kumbaga neutral pa rin po ang opinion. Tama. So may last question po ako. Bilang isang boses ng kabataan, ano pong may papayo nyo po sa mga kabataan na makakarinig nitong podcast na po na ito? Ang may papayo ko lang sa kanila is, kung may opportunity sila na mag-aral, mas piliin nilang mag-aral. Kasi naniniwala ko na pag may pinag-aralan sila, mas makakuha sila ng magandang trabaho. Sa magandang trabaho yun, mas aayos yung buhay nila. Ganun. So ano po, may nabasa po ako sa internet, ang sabi doon is, diskarte o diploma. So ano pong masasabi niyo po doon? Sa akin is, mas maganda talaga is kung may diploma ka. Yun nga, gaya nga ng sabi ko kanina, pag may pinag-aralan ka, mas makakuha ka ng magandang trabaho, mas magandang oportunidad para umunlad yung buhay mo. Pero, wag mo rin syempre kakalimutan yung diskarte. Meanwhile, habang may diploma ka, may pinag-aralan ka, may diskarte ka pa rin sa buhay. Mas maganda yun. Much better yun. Kailangan magkadikit pa rin talaga sila, no? So, yun lang naman po. Maraming salamat po sa pagpapaunlak sa amin. Maraming salamat din po sa pag-imbita sa akin para makapagbigay ng opinion about sa child labor. Maraming salamat po. Thank you po. Thank you po. So ayun, thank you sa ating guest na si SK Brendan. Ang gaganda ng mga sinabi niya, no? Yung thoughts niya, yung insights about sa sa child labor. Tsaka ang ganda talaga ng plano niya para sa mga kabataang nagtatrabaho na. Oh, and ang swerte nun kung sakaling mapapatupad ni SK Chairman Brendan, ang swerte nung makaka-attend doon sa gusto niyang mangyari doon sa seminar. Sa seminar, no? Sana nila, accommodate nila lahat ng kabataan, no? Kasi para din sa ikabubuti nila, para din sa kanila yun. Then, doon pa lang sa gusto ipatupad ni Sir Brendan, ang swerte na din nila kung sakali. Kasi kung sa ibang barangay yan, hindi nila maiisip yan. Lalo na din sa yung iba, hindi naman sa
hindi nila maiisip yun. Sa, yung ganong, yun nga, ganon nga. Nakukuha ko naman yung point mo, partner. Pero sana, Manifest! yes, Yes. matulungan ito yung mga kabataan Oo. at sana mabawasan, ma-prevent. Ayun yun. Yun. So ayun, sa mga listeners natin dyan, sa ating mga Kamimasaurus, maraming salamat sa pakikinig. Sana may napulot kayong aral dito sa topic namin ngayon na child labor. At hopefully maging eye-opener itong topic natin, lalo na sa mga nanay na, alam mo yun, kahit may permission nila yung anak nila na magtrabaho, sana maging eye-opener pa rin ito sa kanila. Sana maisip na lang yung kalagayan ng bata, magiging kinabukasan ng bata. Kasi syempre, kawawa din yung bata din. Kasi ang buhay natin hindi naman tatakbo sa sa pagtatrabaho lang. Kailangan, syempre, mas maganda na yung may alam tayo habang Saka dapat yung ibang bata, hindi ka agad nagkatrabaho para mas okay na nai-enjoy pa rin nila yung kabataan. Oo. Kasi karamihan sa mga kabataan, siguro 10 years old, nagkatrabaho na. Kasi, or yung iba, yung alam nilang trabaho ay panlilimos lang, doon lang sila makakaano. Tapos, doon sa pinapanglimos naman, binibigay sa magulang. Tsaka maganda yun, no, yung paglaki nila. Yung, alam mo yung maganda yung childhood nila, may nilook back sila. Hindi yung nilook back nila, puro pagkatrabaho lang yung nangyari sa childhood nila. Di ba? Maganda yung nakapag-enjoy ka nung kabataan mo. Kaya, doon ako nasasad talaga, partner, sa part na yun ng buhay ng mga ng mga kabataan na nagtatrabaho na sa murang edad. Kasi nga, hindi na natamasa yung mga yung mga bagay na yon. Kaya siguro, partner, masasabi natin, grateful tayo, no? Na kahit papaano, hindi tayo privilege, pero kahit papaano, naranasan natin mag-enjoy no kabataan natin. Kahit ako din naman, diba? syempre. Oo, na hindi tayo pinagtatrabaho, hindi pa natin kailangan magtrabaho. Tsaka, ayun. Swerte pa lang, talagang sobrang swerte. Oo, di ba? Pero hindi naman natin maisisi yung ibang kabataan eh. Wala, ganun talaga. Ganun talaga. Buhay nga naman. Oo, napaka-unfair nga naman ng buhay. Ika nga nila. Pero syempre, kahit na unfair, malay mo, pagdating ng araw, biglang mas gumanda yung Oo, buhay. di ba? Oo. Kaya, Diyan papasok talaga ang diskarte. Oo. Nasa diskarte talaga ng tao yung partner. oo. Siguro, yung diploma na lang siguro, parang achievement mo na lang yun. Or design para sa sarili mo. Ganun. Oo. Kaya sa mga kabataan dyan nagkatrabaho, saludo kami sa inyo. Yes, sir. Mabuhay! Yes. At doon na nga nagtatapos ang aming podcast. At ako nga pala si Snorlax. At ako nga pala si Mimasor na Dayna ng Kasikipan, Pantasya ng Bayan, pati tatay mo, inaabangan. Thank you. Bye-bye!